Ito ay isang dokumentaryo na tinatalakay ang kasulukuyang kalagayan ng Angat Dam na matatagpuan sa Hilltop, Norzagaray, Bulacan. Ang Angat Dam ay tinayo noong 1960s para magsilbing tagapag-supply ng tubig, irigasyon at kuryente sa Maynila at mga karatig probinsya. Ito ay nagsisilbing tahanan sa maraming uri ng hayop at insekto dahil ito ay tinuturing na virgin forest. Bagamat ito ay hindi bukas para sa lahat, maraming turista pa rin ang nagpupunta dito dahil sa magandang tanawin at mga aktibidad na pwedeng gawin gaya ng fishing, hunting, boating at trekking. Ang dam ay nagsisilbing imbakan ng tubig na nagmula sa Angat River at sa ulan. Naitalakay sa madaming balita na ang Angat Dam ay may crack o sira na maaaring maging dahilan ng malawakang baha sa buong Bulacan at pati na din sa buong Kamaynilaan. Ang Angat Dam ay sinimulang gawin noong 1961 at tuluyang natapos at nagamit noong 1968. Ito ang nagsusupply sa buong Central Luzon ng tubig at kuryente. Naitalakay sa madaming balita na ang Angat Dam ay may crack o sira na maaaring maging dahilan ng malawakang baha sa buong Bulacan at pati na din sa buong Kamaynilaan. Ang Angat Dam ay sinimulang gawin noong 1961 at tuluyang natapos at nagamit noong 1968. Ito ang nagsusupply sa buong Central Luzon ng tubig at kuryente. Nangangamba ang mga taga-Bulacan dahil sa nakitang depekto sa dike ng Angat Dam. Dahil dito nagpulong ang iba't ibang sektor sa lalawigan para gumawa ng Dam Safety Action Plan sakaling magkaroon ng dam break. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Nagdulot ng malaking pangamba sa mga taga-Bulacan ang nakitang splay o depekto sa dike ng Angat Dam. Muling nagpulong ang iba't ibang sektor sa lalawigan para sa Dam Safety Action Plan bilang paghahanda sakaling tumama ang malakas na lindol sa lalawigan. Nung itayo yung dam doon sa lugar na yon, sabi ng mga geologists na gumawa ng dam and dike, meron silang nakita na kutawagin nga splay. Pero nung time na yon, na-document siya, gumawa daw sila ng parang retrofitting. Kaya lang, sabi nga natin, nature yan, hindi naman natin alam kung ano yung magiging behavior niyan after ilang pung taon. So yun yung gusto nating paghandaan kung sakaling kung ano man ang mangyari sa kanya kung magkaroon ng paggalaw. Ang dam break natin is due to 7.2 magnitude na so ang assumption dyan may mga injured. Paano nila i-handle? Sino ang in charge doon? Ano mga requirement? Ang school, sino mag-incident commander sa school? Ano sasabihin ng school sa mga estudyante nila, sa empleyado nila, saan sila pupunta? Paano ka magre-rescue? Sinong ire-request mong mga rescue team? Nilinaw naman ni na walang sira ang main dam kundi ang dike na may 220 metro ang layo sa dam. Pinangangambahan na sakaling magkaroon ng dam break, mahigit sa 20 bayan sa Bulacan at karatig lugar ang maaring malubog sa tubig baha. 22 towns and cities sa buong Bulacan ang posibleng maapektuhan ng dam break. So maliban sa dalawang towns na DRT at saka San Miguel. Yung extent ng inundation na posibleng maganap kung sakaling magkaroon ng dam break ay aabot hanggang parts ng Pampanga, yung mga adjacent towns na katabi ng Bulacan. So yun yung nakikita. And then some parts in Metro Manila, particularly yung Valenzuela. Plano ng PDRRMC na magsagawa ng earthquake drill sa mga paaralan, ospital at munisipalidad upang makaiwas sa panganib. Sa ulat ng MWSS o Metropolitan Waterworks and Sewerage System, aabuti ng rehabilitation ng Angat Dam na mahigit sa 5.7 billion pesos. Kasama ang Bulacan News Team. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Isang evacuation drill ang isinagawa ngayong umaga para sa mga nakatira sa paligid ng Angat Dam sa Bulacan. Layo nitong ihanda sila sakaling bumigay ang pader ng dam kapag nagkalindol. May news to go si Dante Perelio live. Dante.
Yes, Howie, lubilub yung mga estudyante nga at government employees at emergency medical health workers ang nakaisa sa Angat Dam break drill ngayong umaga. Howie, alas 8:30 ng umaga nang sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa mga eskwelahan, ospital at tanggapan ng gobyerno sa Bulacan. Hudyat ito na isang malakas na lindol ang kunwaring tumama rito at naging dahilan para masira ang Angat Dam at dike. Kailangang ilikas, Howie, ang mga tao sa loob ng 5 oras para sa posibleng flash flood. Kalmado namang lumabas na mga gusali ang mga estudyante mula sa Bulacan State University, La Consolacion University, Centro Escolar University at Bulacan Polytechnic College. Gayon din ang mga taga-Bulacan Provincial Government at Emergency Medical Health Workers ng Bulacan Medical Center at iba pang district hospitals na tinatayang aabot sa halos 12,000. Ang malapit, Howie, ay naglakad lamang habang sumakay naman sa mga military truck at ambulansya ang mula sa malalayong lugar patungong Bulacan Sports Complex kung saan itinayo ang evacuation camp, temporary hospital at incident command post. Ayon, Howie, kay Governor Wilhelmino Alvarado, layo ng Angat Dam dike break drill na ihanda ang mga Bulakenyo sa posibleng mangyari. Oras na tumama rito ang isang 7.2 magnitude na lindol. 43 taon na ang Angat Dam at may lifespan lamang ito na 50 taon. Ilang beses nang nanawagan ng tulong ang provincial government sa national government sa agarang pagsasaayos at pagpapatibay ng mahigit sa 4 na dekada ng Angat Dam. Bagamat ipinagpapasalamat raw ng mga Bulakenyo ang mabilis na pagpapalabas ng 5.7 bilyong pondo ni Pangulong Noynoy Aquino para rito, hanggang ngayon ay hindi pa rin nasisimula ng rehabilitasyon ng Angat Dam kahit mag-iisang taon na ang nakaraan mula nang maaprubahan ang budget para rito dahil sa ilang teknikalidad sa nanalong bidders sa proyekto. Narito ang kanilang pahayag. About to commence the project, the rehabilitation, but nagkaroon ng Supreme Court ruling na ang K-Water bidding sa privatization ng Angat Dam infrastructure ay legal. And because of that, mukhang may hinahabol sila na sa kontrata ay bahagi nito ng remediation measures ay dapat ay K-Water ang gagawa. So pinagtatalunan pa nila. Sapagkat doon makakatipid ang gobyerno. Kinakailangan gumawa kami ng isang resolusyon na panawagan para mabilisan yung pagsasaayos ng Angat Dam. Howie, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung pagdating ng mga participants dito sa Bulacan Sports Complex at sa mga oras na ito nga ay nagkakaroon ng briefing para sa lahat ng mga nandito kung ano yung dapat na gagawin oras nga na mangyari ang hindi inaasahan. Live mula rito sa Malolos, Bulacan, Dante Perelio, GMA News. Hinaos ng mga taga-Bulacan sa Angat Dam para ipanawagan ang rehabilitasyon nito bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng malakas na lindol. Ang detalye mula kay Noel Perfecto. Muling nagkaisa mga Bulakenyo sa isang prayer rally at solidarity para hingin ng suportang espiritual at makuha ang basbas sa posibleng pagpapagawa ng 45 taon ng Angat Dam bago pa man ito maapektuhan. Ang 7.2 intensity na earthquake na magiging sanhi ng iniiwasang Angat Dam break. Mismong si Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado ang nanguna sa panawagan at panalangin na sana'y mabigyang pansin ng pamahalaan para agad na iutos ang mabilisang rehabilitasyon at preservation ng sinaunang Angat Dam. Ayon kay Governor Alvarado, ito ay matapos na makitaan ng mga linya o guhit ng mga lamat sa ibabang bahagi ng naturang Angat Dam. Mismong ang Executive Director Rene Solidum of PBOX ang nag-raise ng alarm na dito sa Angat Dam itself ay merong isang lamat. Hindi raw bitakay sapagkat ang crack ay nakabuka. Ito'y nakatikom na ito'y tumatahak mula sa bayan ng Norsagaray hanggang sa Rizal, Metro Manila hanggang sa Santa Rosa, Laguna. They call it West Marikina Fault Line. Ang kinatatakot kung ito'y gumalaw yung layer ng tubig sapagkat ng lupa, sapagkat ito'y lamat at mag-induce ng paggalaw ng lupa, yung tremor of 7.2 magnitude. Ang tanong ay kaya raw ba ng istruktura ng Angat Dam?
Idinagdag pa ni Alvarado na mayroon ng ipinalabas na pondo na 5.7 billion pesos ang Pangulong Benigno Aquino III para maisagawa ang rehab work sa dam. Subalit, magpahanggang ngayon ay hindi pa nila maintindihan kung bakit nabalam ito at saan na napunta ang 5.7 billion pesos. Aniya, mas maigi ang nakahanda kaysa maabutan ng biglaang di inaasahang malakas na pagyanig na kikitil sa maraming buhay ng hindi lamang Bulakenyo, pati mga taga Metro Manila area. Kung gagalaw ang West Marikina Fault Line at 7.2, more than 70% ng mga old buildings in Metro Manila will collapse. So hindi lamang mawawala ang tubig, kundi at mawawala ng buhay ang Metro Manila. Water is life. Without water, no life. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfect. Ito ay tinaguriang Baguio of Bulacan dahil ito ay matatagpuan sa pinakamataas na parte ng Sierra Madre. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay
tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Yung dinaanan namin kanina? Nabasan. Alin po dyan? Yung sinasabi mo yung pasada, yung intake mismo. Itaas nito. Hindi ito yun. Hindi. Dahil yan ang pinaka-spillway ng mismo. Ito sa dulo yan. Ano po ba ito? Yan ang itaas ng planta. Saan Ito mismo yung planta niyan eh. Nasaan dito yung dita ko sa kanya? Sa ipabaw nito, yung... Nasa taas pa yan? Ito, yung... itaas. Akala ko, ang nilita, yung nakahanggang. Kalsada. Yung mismong sala. Ba't ikaw? Kasi baba yan. Para pati yan eh. Yun, pasada yung babaw na yun. Yan ang Samantala, nilinaw ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Dr. Renato Solidum na walang crack ang Angat Dam at ang mga dike sa Norsagaray, Bulacan. Pero kinumpirma naman niya na may nakitang dalawang faults malapit sa naturang dam. Ang West Valley Fault na tumatawid sa gilid ng Angat Dam at isa pang maliit na fault sa ilalim ng isa pa sa mga dike nito. Sa kabila nito, tiniyak ni Solidum na walang dapat ipangamba ang publiko. Sinasabi nila. Pero wala po talaga? Wala. Malaki epekto yun pag nangyari yun. Buong Central Luzon, walang kuryente. Mawalan tayo ng supply ng kuryente. Saka yung tubig. Tapos ibabaha pa sa buong Bulacan. Tayo sa baha. Punta tayo Mindanao. Hindi ka makikita. Tungkol sa issue tungkol sa earthquake. Yung PBOC ay nag-announce po na yung West Valley Fault ay active. Meron pong isang local fault dumadaan doon sa ating dike mga around 200 meters east po ng ating main dike. So, ano man din doon na mangyayari na maapektuhan yung West Valley Fault, ay maapektuhan din po yung ating display. Sa resulta ng study ng ating consultant, Ed Cobb and Tongken and Taylor, kinakailangan pong patibayin ang ating dam and dike para may withstand niya kung ano man yung darating na lindol. Gumawa rin po ng study ang ating consultant ng dam break study. Makikita po natin yung inundation map. May mga lugar na babahayin at aabutin ng hanggang 30 meters na lalim ng tubig. This will affect sa mga lugar ng Bustos at Baliwag. Ito yung initial wave po ng pag nag-break na yung dam. Mayroon din mga lugar na aabutin ng 5 to 10 meters. Ito yung sa Pulilan, Plaridel, and Kalumpit and Malolos City. Meron din pong mas mababa, yung dun sa medyo malayo-layo na, 3 to 5 meters flooding sa areas ng Pampanga. Then other areas, 1 to 5 meters. So, insanity failure, yung ating pong flooding, the inundated area ay aabot hanggang attended up to 27 km north of Bustos Dam. Pag sa Angat Dike naman po, about 13 km north of Bustos Dam. In total po, dun sa inundation map na ginawa ng ating consultant, abot po sa mga 20 munisipyo ng Bulacan ang maapektuhan at saka 5 munisipyo ng Pampanga at 2 sa Metro Manila. Sa ibang balita, Angat Dam sa Bulacan nakatakdang sumailalim sa rehabilitation. Kabilang sa mga pinaplano ang pagpapatibay ng dam at pagtaas ng kapasidad nito. Para sa detalye, may live report si Ivan Mayrina. Ivan.
Yes, Rhea, tulad nga ng naiulat natin kanina, dahil 44 years na rin naman itong Angat Dam ay nakatakda na itong sumailalim sa major rehabilitation na popondohan na nga ng ating pamahalaan. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Ginoong Rodolfo Herman, ang plant manager ng Angat Hydroelectric Power Plant. Ginoong Herman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din. Unahin po natin yung may paparating tayong bagyo, magpapaulan daw ito, hahatakin yung habagat. Kumusta po ang ating water elevation ngayon at paano natin may lalarawan ito? Ideal lang ba ito? Critical? Paano po? Atong level natin na ito ay medyo mataas pa sa normal. At malaki pa naman yung espasyo para kung may mga dumating mga pagulan, kayang-kaya pa namang ikarga o sakupin. Ang critical po natin ay 214 meters, tama? Nasa 210 po yung maintaining level natin. Malayo pa naman. Ang elevation natin is mga 190. Bumaba siya ng paunti-unti. Kahit na may tagulan, ay bumaba pa rin naman. Okay. Tungkol naman po dito sa napapabalitang damage daw, ano kung katotohanan dito? Wala namang damage yan. Ang dam mayroong sinasabi silang crack daw o fault? Fault. May fault daw na nakita nung panahon ng construction, pero hindi naman napatunayan nakarugtong ng West Valley Fault. So meron po bang pag-aaral to determine conclusively o meron nga ba tayong dapat alalahanin tungkol dito? Meron nang natapos o may final report na yung consultant na nag-aaral dyan ay nangangailangan daw na medyo patibayin o yung kasi ang pananaw nila medyo kakapalan ng konti para tumaas yung factor of safety. At ang project na yan ay siguro by July, bagay bid na at magsisimula sa April next year ang construction. Matatapos na mga tatlo kalahating taon para sa construction. Okay, malaki-laki po yung pondong inilaan para dito sa rehabilitation na to, 5.7 billion. Ano ho ba yung nature ng gagawing repairs at ano ang maaasahan nating benepisyo pag natapos ho itong mga repairs na ito? Unang-una, ang unang benepisyo dyan ay tataas yung factor of safety at medyo mawala yung pangamba natin na kung may mga paglindol na darating mawawala yung pangamba natin. Ang kasama dun sa construction ay yung dagdag ng panibagong spillway, yung padaanan ng pa-release ng tubig para kung may dumating man na mas malakas na pagulan dahil nga sa epekto ng climate change ay matutugunan niya. Yun kasama doon sa construction, doon sa project na yun. Ito naman ho, habang isinasagawa itong mga repairs na ito, kumusta ang magiging water supply natin sa Metro Manila? Ang water supply, walang dapat ipangama dahil sapat pa yung nandyan na yan. At sa panahon naman ng construction ay wala din dapat ipangaba dahil wala namang makagambala doon sa panahon ng construction. Nabanggitin po natin 44 years na itong Angat Dam, ano? Meron bang katotohanan doon sa sinasabing 50 years lang daw ang useful life o lifespan ng isang dam? Wala namang katotohanan yon. Sa aming pagsusurvey, ang dam ay tatagal pa na mga hanggang 60 to 70 years na wala pong gagawing pag-aalis ng silt. Kasi yun yung sinasabi lang lifespan ng dam. Yung mapupuno siya ng putik, malayo pa naman yun. Okay, panghuli na lamang po, marami pa tayong mga bagyong aasahan. Nasa ganitong level tayo ngayon, 189, 190. Kaya po ba nating saluhin ang tubig na dadalhin ng mga sunod-sunod pang inaasahan nating bagyo? Kagaya ng sinabi ko kanina, malaki pa naman yung espasyo para sa mga darating na bagyo, tagulan. At kahit dumating pa man yung sinasabi nating mga malakas na pagulan, ay handang-handa naman po tayo. Yung ating flood forecasting, yung warning system, handang-handa naman. Okay. Maraming salamat po, Ginoong Rudy Herman, ang plant manager ng Angat Hydroelectric Power Plant. Samantala, balik muna sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Kinumpirma ni Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado sa Balitang Central Luzon na sisimula na sa buwan ng Mayo ang rehabilitasyon ng Angat Dam. Pero gaano nga ba kahaba ang kasaysayan ng Angat Dam bago nabigyang pansin ang rehabilitasyon?
Taong 1961 nang magsimula ang konstruksyon para sa Angat River Hydroelectric Power Plant o AREP. Kabilang dito ang kontrata para sa konstruksyon ng dam, spillway tunnels, powerhouse at power facilities na ipinagkaloob sa kontraktor na Paul Hardman Philippine Incorporated para sa kabuuang 72 milyon pesos. Ang AREP ang kauna-unahang proyekto sa Pilipinas kung saan pinagsama-sama ang paglikha ng kuryente, patubig sa mga bukirin at inuming tubig at maging flood control. Taong 1968 nang opisyal na paganahin ang Angat Hydroelectric Power Plant. Sa loob ng 45 taon, ang Angat Dam ang siyang nagsusupply ng mahigit sa 70% ng inuming tubig sa Metro Manila. Habang ang Angat River Hydroelectric Power Plant ang nagbibigay ng irigasyon sa mahigit 30,000 magsasaka sa Bulacan at Pampanga. Pero nagsimulang mangambang mga Bulakenyo nang makitaan ng lamat ang Angat Dam. Taong 1993, inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na dinadaanan ng Marikina West Valley Fault Line ang Angat Dam. Dahil dito, nasa panganib umano ng matinding pagbaha ang mga Bulakenyo at mga karatig lalawigan kung tatama ang 7.5 magnitude na lindol. Mayo ng taong 2012, nakumpleto ang feasibility study ng Tocquin & Taylor International o TNT at Engineering Development Corporation of the Philippines o EDCOP na mga consultancy companies. Kabilang sa rekomendasyon ng dalawang kumpanya ay ang agarang rehabilitasyon ng Angat Dam. Taong 2013 nang aprubahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang 5.7 billion pesos budget para sa agarang pagsasaayos ng dam. Setyembre nitong nakaraang taon nang ipagkaloob sa Korean Water Resource Corporation o K-Water ang privatization ng AREP at pangangasiwa sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng Angat Dam. Ang K-Water ay isang Korean company na nakakuha ng kontrata para pamahalaan ang bahagi ng 218 megawatt ng AREP. Ang AREP ay ang bahagi ng Angat Dam na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Ang San Miguel Corporation ay ang Philippine partner ng K-Water sa pangangasiwa ng AREP. 60% ng kita ay mapupunta sa San Miguel habang 40% naman sa K-Water. Ito ay naaayon sa batas ng bansa. At para makatiyak na magiging matibay ang Angat Dam pagkatapos ng rehabilitasyon ay gagamitin umano ng K-Water ang naging resulta ng pag-aaral sa Angat Dam. Hopefully, mga middle of this year, mga May, masimula na ang strengthening of Angat Dam, presuming na yung feasibility study, iyon na rin ang pagbabasihan ng Korean Corporation plus the grupo nila Ramon Ang. 5.7 allocated yon, so pwede silang maglabas na gagamitin din sa proyekto namang in support of the strengthening kasi marami pa yan eh. Okay, sa madalit sabi, may pera para dyan. Naging savings yan. Sa halip nag-gastos yan ng gobyerno, naging savings. So gagamitin nila because it is allocated for that particular purpose. Gagamitin nila for that very particular purpose. Como may gagawa na, so kinakailangan ang paggamit nila is connected, related to the project. Ayon pa kay Alvarado, kasama umano sa 5.7 billion pesos na budget para sa rehabilitasyon ng LiDAR operation para tukuyin ang mga flood-prone areas malapit sa Angat. Kasama rin sa aayusin ang Bustos Dam. May kasama rong more or less mga 200 to 300 dredging. So magkakaroon yon. Plus yung wall protection of the river. Pagkakalooban ng 830 million yung NIA, sila ang magpapabidding at sila ang magpapagawa to replace the brittle rubber dam of Bustos. Na the rubber dam is good for 30 years but at 16, gapok na. At dahil gapok na, konting tubig lamang umuuga na at natatakot yung operator, nagpapakulaps na. Sana yung kanilang feasibility study ay i-scrutinize nila at yun na rin lamang ang pagbasihan so that nagmamadali tayo sa panahon eh. Kinakailangan masimulan na ang pagpapatibay nito eh. Ako po si Joshua Lanzangan, alerto, alisto sa pagbabalita. Ano nga ba ang totoo? May crack nga ba ang Angat Dam o ito'y isang kuro-kuro lamang? Tayo ngayon ay bumibiyahe papunta sa pinakababa ng hilltop upang malapitan at makuhanan ang Angat Dam.
times that I failed, the years all behind me, the stories exhaled, and I'm drying out, crying out. This isn't how I go. I could tell you of a man not so tall, who said life's a circus and so we are small. Tell you of a girl that I saw, I froze in the moment and she changed it all. And I'm drying out, crying out. This isn't how I go. Hurry now, lay me down, and let these waters as a melody comes, and my heart beats like timpani drums, keeping the time while a symphony strums. And I'm trying